Pero alam nyo ba, yung naiisip kong business talaga na gustong gusto ko, yung silugan. Silugan talaga ang gusto ko. Magandang gabi sa inyong lahat guys, no? So ayun na nga, matagal na itong naglalaro sa isip ko. Siguro mga 1 linggo ko na itong pinag-iisipan. Matagal no? Pero 1 linggo pa lang. Hindi, matagal ko na itong pinag-iisipan. Kumbaga, plan B ko na to Di ba nga, 2 taon na lang yung natitira kong visa dito sa Korea. So nag-iisip-isip na ako ng pwedeng maging business. Then nag-research ako about sa mga business. So dapat daw pala kapag nagbi-business ka, dapat yung kabisado mo yung business na gagawin mo para hindi ka malugi pagdating ng araw o pagdating ng oras. Kaya iniisip ko kumbaga saan ba ako magaling na business talaga? Dapat alamin ko kung ano talaga yung gusto kong business Hindi pwede yung nakita mo lang kay kapitbahay na malakas yung business niya. Kailangan gayahin ko na. Yung mga tipong ganun, di ba ganun yung mga ugali ng mga Pilipino? Kapag nakita natin sa isang kapitbahay natin o kaibigan or sa ibang tao na ayan, lakas ng business niya, gagayahin ko din yun. Syempre, malay natin, kabisado pala nung kabila yung business na tinayo niya, kaya malakas. Pero alam nyo ba, yung naiisip kong business talaga na gustong gusto ko, yung silugan. Silugan talaga ang gusto ko. Isa talaga yan sa mga nagpapatibok ng puso ko Kasi unang-una mahilig kasi akong kumain ng mga fried rice, yung mga java rice. Basta sinangag, magaling akong gumawa ng sinangag. Sa mga hindi po nakakaalam, nakapagpatayo na po ako ng water refilling station pero nalugi nung bumalik na ako ng South Korea. Nung inalisan ko yon, halos 1 taon lang yung tinagal. Wala na, pinasara ko na kasi hindi na manage ng maayos yung water refilling. Pero maganda yung water refilling na yun, no? Kasi nga, passive income siya, may daily income yung water refilling na yon. At isa yun sa mga dahilan kung bakit gustong gusto ko mag-business. Kasi syempre, hindi naman ako habang buhay nandito sa ibang bansa. Uuwi at uuwi pa rin ako ng Pilipinas. Hindi na rin naman ako pwede makapagtrabaho kasi tatuan na ako. Pangalawa, may edad na ako, 31 years old na ako. So saan pa ako papasok? Hindi na ako pwede sa SM. And then syempre maliit lang yung kita sa Pilipinas. Magkano lang ang a day sa Pilipinas? Siguro kulang-kulang 500, di ba? Alam nyo naman ang isang oras dito sa Korea, 400 plus. So parang maninibago ako. Kaya ang nasa isip ko na lang talaga is magtayo ng business. Pero anong business nga ang gagawin ko? Baka pwede nyo naman akong tulungan guys kung ano yung business na pwede kong itayo. So ang una ko sigurong gagawin kapag nasa Pilipinas na ako is gagalingan ko muna sa vlogging. Dun aalamin ko muna kung ano yung patok na business at kung ano yung kailangan ng tao. Pero sa inyo guys, ano kaya yung magandang business? Dapat talaga mapag-aralan ko yung business na itatayo kasi hindi ako pwedeng mag-business lang ng basta-basta. Kung makakakuha ako ng 1 million pesos sa backpay ko dito sa Korea, siguro ang itataya ko lang doon yung mga 200,000 to 100,000 pesos na at least kung malugi, may mabubunot pa ako. Then yung 50% na makukuha ko sa backpay ko, itatabi ko para sa mga anak ko. And then yung natitirang 30% or 20%, kung malugi man yung business na ipapatayo ko ng una, may mahuhugutan pa ako. Diba? Tama naman siguro yung naiisip ko, diba guys? Alam nyo, sa totoo lang mga kaibigan, no, kung bakit naiisip ko to. Napapagod na rin kasi ako, parang hindi ko alam kung gusto ko ba talagang tumagal dito. Kasi ang target ko lang talaga dito 10 taon. Pero nga, dahil nga nauso na naman ang mga palit-palit visa, so syempre, sinabihan ako ni amo na magpalit ako ng visa. Ang sabi niya sa akin, kahit bang hanggang 50 years old ka lang dito sa Korea. Ang tanda ko na nun, 50 years old. Di ko nga alam kung makakarating ako ng 50 years old Kaya naisip ko, kailangan makapagpatayo na ako ng business. Siguro uumpisaan ko muna sa mga online selling, no? Huwag muna ako magpapatayo ng malaking restaurant, baka kasi biglang malugi. Syempre, hindi naman sa negative ako mag-isip, pero pinaghahandaan din yung dapat. Syempre dapat magsisimula ka lang muna sa maliit. Simula ka lang muna sa mga online, benta-benta sa mga kaibigan. Ngayon, kapag nakakuha ka na talaga na patama, nakuha mo na patama sa negosyo, baka pwede na tayo magpatayo ng restaurant, di ba? Yun lang yung naiisip ko ngayon. Sabi ko nga sa sarili ko, kahit maliit lang na business talaga, hindi ko naman kailangan ng malaking business, no? Katulad ng mga nagkakalaki ang mga mall dyan. Kahit yung maliit lang, masustain ko lang talaga yung gastos ng pamilya ko. And then magkaroon ng konting ipon. Hindi ko naman kailangan ng napakalaking business. Simpleng business lang. Magkaroon nga lang ako ng truck Magkaroon lang ako ng truck. Kahit nga ganyan truck lang yung nasa gilid ko. Kahit ganyan lang na truck. Tapos maliit na business. Tapos ang gagawin ko na, i-improve ko na yung vlogging career ko. Syempre gusto ko maging katulad ni Gio Ong. Kung alam niyo yung Ong Pam, yun talaga yung gustong-gusto kong content. Yung bibili ako ng Raptor, tapos gagala kami, magpupunta kami sa mga bundok, sa dagat, sa Palawan, saan pa ba magaganda? Basta sa mga isla, magka-camping kami lagi. Ayun, alam mo yung business na gustong gusto ko. Yung business na nag-e-enjoy ka. Katulad na syempre, yung vlogging nga. Halimbawa na lang, ang vlogging din kasi, matatawag mo rin yan na business Syempre, habang nagba-vlogging ka, kumikita ka, at the end, nagagawa mo pa yung gusto mo. Diba? Nag-e-enjoy ka.
So, yun lang yung naiisip ko talaga. Kaya sana sa may mga magagaling sa business, no, turuan nyo po ako at sa mga makakapanood nito, i-comment nyo naman sa baba kung ano yung mga nararamdaman nyo. Babasahin ko po yan para at least magkaroon ako ng idea. Hindi puro kagaguhan lang yung nababasa ko, no? Kaya tinigil-tigilan ko na rin manood ng mga TikTok na mga kalokohan na video. Ang mga pinapanood ko ngayon, yung may matututunan talaga ako. Katulad yan sa business, sa farming. Actually guys, farming talaga ang gustong-gusto ko Isa yan sa mga gusto ko, farming. Pag may farm ako, magtatapsilugan na ako para yung mga manok na imamarinade ko, doon ko nakukunin sa farm. Yung mga baboy, magkakatay na lang tayo ng baboy. Yun na ibibenta ko, di ba? Malay natin, di ba? Magkatotoo yung mga pinagsasabi ko, lalo na ako, pag ako may iniisip o may pinangarap talaga ako, nagkakatotoo talaga yan, di ba? Katulad sabi ko sa sarili ko na within 30 years old, magkakaroon na ako ng sariling bahay. At sa awa nga ng Diyos, nagkaroon tayo ng sariling bahay. So, minamanifest ko pa lang siya sa isip ko. At sana, balang araw, panoorin ko ulit itong video na to kapag may tapsilugan at farm na ako. So, yun lang. Royce Vlogger ng South Korea. Hanggang sa muli, mag-comment lang kayo sa baba. Babasahin natin. Baka ma-vlog pa natin yan. Huwag kayong mahiya. Hindi ko sasabihin yung pangalan nyo. Gawan natin yan ng content. So, yun lang. Peace out. Royce Vlogger ng South Korea. Jami ko, pag natapos na yung kontrata mo dito sa Korea, ano yung i-business mo? Poultry, boss. Pogo? Bawal ng Pogo. Hindi, no? Hindi nakakapagtaka, no? Sa mga OFW talaga, ang pinaka-target talaga nilang business, poultry, no? Kahit ako poultry talaga napupusuan ko So hindi, sabi ko sa vlog, pagka hindi ako sinuwerte sa poultry, siguro, magtatapsilugan ako. Hindi, mas maganda kasi pagsabayin natin yun Poultry tapos tapsilugan, no? Pwede. Para yung manok sa kakarne, dun muna sa poultry kukunin. Shoutout kay Jam. Ano yung vape ko? So ayun po sa mga gustong umorder dyan ng mga vape at sa mga nagtitigil na magsigarilyo, order lang kayo kay Jam. May mga vape dito, mag-message lang kayo sa akin, guys. Tigil nyo na yung paninigarilyo, hindi yan maganda sa katawan, mag-vape na lang tayo. Message lang kayo sa akin. Peace! So ayun po what's up sa inyo mga pa? Like, comment, and subscribe kay Royce the Vlogger para ma-update kayo sa mga bagong vlog! Thank you, Mosing! Speechless!